Yon, good evening basketball fans. Welcome to another game prediction mga bossing. Ito, pag-usapan natin mga boss yung upcoming game para bukas. Siyempre mga bossing, meron ulit tayong game prediction dyan. So dito muna tayo mga boss para sa bakbakan ng Spurs at ng Timberwolves. So far mga bossing, ito nga. Merong standing ngayon ng Spurs ng 13 wins and 5 losses. Ang Timberwolves naman mga bossing, 11 wins, 8 losses. So ito mga bossing ayon sa match predictor ng ESPN Analytics, ito 59.3% ang tsansang manalo ng Timberwolves kontra dito sa Spurs na merong 40.7% lang. So ang tanong, maglalaro ba si Wemby? So yun nga mga bossing, hindi maglalaro si Victor Wembanyama para bukas. Habang ang Minnesota Timberwolves mga bossing, no injuries player. Palain mo nga naman, no. Pero magandang bakbakan to mga boss ha. So si Harrison Ingram mga bossing, ang game time decision niyan, ito nga sa November 30. So bukas yan mga bossing since ET time to. So si Stephon Castle mga bossing saka si McLaughlin and Wemby mga boss, ayan, hindi maglalaro. Estimated return date pa nila sa dito nga sa December 2. So ang San Antonio Spurs mga bossing merong stats na 119.2 points per game. Ang Timberwolves naman 118.8 points per game. So maganda-ganda sana to mga bossing kung maglalaro si Wemby sa si Stephon Castle. Oh. So kung titignan natin yung team stat mga bossing, ito halos lamang na lamang ang San Antonio Spurs. At according dito mga bossing sa 5 huling laro nila, ayan no, 4 wins at isa lang ang talo. So tinalo rin nila yung Denver Nuggets noong November 29, 2025. Wala na si Wemby niyan mga bossing pero tinalo pa rin nila yung Denver Nuggets. Ang Timberwolves naman mga bossing merong 2 wins, 3 losses sa huling 5 laro nila. So ito mga boss, tignan muna natin yung stats syempre bago tayo mag-place ng bet natin. So possible mga bossing ang magiging starting 5 dito para sa San Antonio Spurs. Feeling ko ito sila Pax, Matic na yan, si Basel, si Barnes, Champani at dahil nga wala si Wemby, malamang si Cornet mga bossing. So ito nga, nag-average ngayon si Pax ng 24.0 points per game. Kahit sa free throw mga bossing, medyo maganda-ganda rin ang stats nito ni De'Aaron Fox. Merong 84.5%.
So dito mga bossing, maganda maglagay ng tres kay Basil mga bossing, kahit tatlong tres lang. So far mga bossing, nag-average si Basil ng 40.3% mula sa 3-point line. Yun nga mga bossing, no injuries para dito sa Timberwolves, habang San Antonio Spurs mga bossing, apat sa player nila ang injury. Ayan, sila Stephon Castle, si McLaughlin, si Ingram, saka si Wemby. So yun nga, Anthony Edwards mga bossing, ito 28.7 points per game. Sa assist naman 3.7. So yan mga boss, dito tayo magdo-double-double mamaya kay Rudy Gobert, since nag-average si Gobert ng 10.5, tapos sa rebound 10.2. Pero syempre maglalagay rin tayo dito mga bossing kay Julius Randle ng double-double natin dito. Ayan. Tignan nyo naman yung stats ni Randle mga bossing. 23.1 points per game. Tapos nag-average siya sa rebound ng 7.6. Sa assist naman 5.7. So yun mga boss, basta usapang sports, dito na tayo sa sportsplus.ph mga bossing. Maraming betting option dito mga bossing, including sa first free throw score, saka sa double-double at saka triple-double ng player mga boss. Paldo-paldo kayo rito mga bossing sa sportsplus.ph. Bagong-bago yan mga boss, kaya i-try nyo na. So ito nga mga boss, including overtime, over and under tayo. Ayan ha. So yun mga boss, dito na tayo sa over under mga bossing. Ito. Ito mga bossing, over under muna tayo. Over tayo sa feeling ko hindi mga boss, kasi masyadong mababa eh. Yung masyadong mababa yung nagiging stats ng per team. So yun nga halos sa 119.2 saka 118.8 points per game itong dalawang kupunan na to. So halos 232. Pwede. Pero under lang natin to mga bossing. Ayan. Kontrahin natin yung sinasabi ng stats ng ESPN. Tignan natin kung uubra. Ito mga boss, 2.03 pa. Times 2.03 pa yung bigayan. Pwede pa yan. So under 232 tayo mga bossing, including overtime to mga boss.
So yung mga bossing nga, pwede nyo sundan tong ating prediction kung napupusuan nyo, kung sa tingin nyo lulusot to. Ayan, pwede nyo sabayan yan mga boss. Dito sa match winner natin mga bossing, syempre dito tayo sa Minnesota Timberwolves mga boss. Pero ang diskarte dito mga bossing pag masyadong ganito kababa yung odds lang, yung 1.61, gagawin natin dyan, dun tayo sa mismong live na. Yung mismong game na mga bossing, dun tayo magpe-place ng match winner natin kasi tumataas yan. Tumataas yung odds niyan bossing, lalo na kapag lumalamang yung kalaban. And I'm really shoutout sa lahat ng viewers natin. And maraming salamat sa pagtutok mga boss. So ito mga boss, ayan. So dito mga bossing, ayan, magpi-place tayo ng total score ng San Antonio Spurs. So dito tayo sa under 114. Ayun o, times 2.04 pa yan mga boss. Pwede pa yan. Tapos sa Wolves mga bossing, ayan, mag-under 117 din tayo dito mga boss. Ayun o, halos parehas lang yung odds oh. So yung mga bossing dito sa Sports Plus mga bossing, meron din dito kung mag-overtime, pwede yung tayaan mga boss kung mag-overtime or hindi. Ayan. Tignan nyo naman bossing yung odds times 12. Kung sa tingin nyo may overtime tong match na to. Itong bakbakan ng Spurs saka ng Timberwolves. So syempre mga bossing, dito tayo sa first free throw scored. Ayan, kung sino yung unang makaka-score mga bossing para sa match-up na to. So, dito tayo mga bossing sa Wolves. Ayun o, times 1.89 pa to mga bossing. Pwede pa yan. Then mga boss, punta naman tayo sa player. Player option naman tayo mga bossing. So ito mga bossing, oh, if ever na makaka 20.5 points si Julius Randle na over mga boss, ayan 2.01 times 2.01 yung odds niya.
Si De Aaron Fox naman mga boss, ito over 24.5 points, merong times 1.97 na odds. Ito si Kabayan mga bossing oh. Pantay na pantay dito yung odds nyo, halos parehas lang. Yun mga boss, para sa assist naman tayo. Huwag na tayo dun sa points. Ayan, kay Anthony Edwards mga bossing. Over 4.5. Ayan, times 2.21 pa yan mga bossing. So makalimang assist lang si Edwards dito mga boss, pasok na. Saka dito tayo mga bossing kay Julius Randle. Maglalagay din ng assist. Ayan. So times 2.20 2.23 pa yan mga boss. So dito naman tayo mga bossing sa rebounds. So yun o, sayang lalagyan sana natin tong rebound ni Gobert kaso 1.89 lang eh. Pero lalagyan natin to mga bossing sa mismong game na lang siguro. Tas dito tayo kay Basel mga bossing. Ayan. Siyempre maglalagay tayo rito kay Devin Basel mga boss. Mainit to sa tres eh. Inuulang pa ng S. So yun mga boss, over 2.5 tayo kay Devin Basel for 3 point. Ayan, times 1.84 pa yan. So muli mga bossing kung gusto nyo sabayan tong prediction natin, ayan, ano pang hinihintay nyo mga boss. So ito mga bossing, maka 35, merong times 3.21 kung maka over 35 points itong si Anthony Edwards.
Including overtime yan mga bossing. Tignan natin kay De'Aaron Fox. Ganun din mga boss. Kay Basel. To mga bossing, maka 8 plus assist lang si Julius Randle. Pasok na. Tignan nga natin yung kay De'Aaron Fox. So yung mga boss, dito na tayo sa double-double natin mga bossing, including overtime. Ito nga yung paborito ko rito mga bossing sa Sports Plus, tong double-double. Tignan nyo naman yung odds on lalaki oh. O, diba? So lagyan natin to mga boss si Julius Randle. Ayan, double-double. Times 3.42 yan. Saka si Anthony Edwards mga boss, lagyan na rin natin to. Ayan. Ayun times 6.88 pa yan mga bossing. Siguro sa triple-double mga boss, hindi muna. Ganda sana mga bossing yung ano dito, triple-double oh. Pero mo, 30 times 30 mga bossing. Sipatin nga natin maigi to. Kung si kayang-kaya ba mag triple-double nito. Si Julius Randle mga bossing, possible. Mag triple-double. I-google natin mga boss. Huwag natin masyadong pahirapan yung sarili natin. Google natin. So ito nga mga bossing, Julius Randle has recorded 16 career triple-double. Yung ika-15 niya nung November 2025. Oh, ngayon lang. Kasi Anthony Edward kaya. Yun lang mga bossing, mukhang malabo pa sa tinapa. So hindi pa nakakapag-record si Anthony Edwards sa career niya ng triple doubles. So yun mga bossing, since times 20 naman to, dito tayo. Dito tayo kay Julius Randle mga boss. Oh, malay nyo makalusot yan mga bossing, di sabaw-sabaw tayo dyan. Laki niya no. Kahit sabi mo 200 lang lagay mo dyan eh. Magkano na rin yan.
Mo 200 times 20. O parang times 21 na rin yan. So yun nga mga boss, para sa bakbakan ng San Antonio Spurs at ng Minnesota Timberwolves. Ayan mga bossing. Ito yung prediction natin dyan mga boss. Pwede yung sabayan yan mga bossing kung sa tingin nyo papasok at lulusot tong prediction natin dito. Ayan, sabayan nyo na yan mga boss. So dito naman tayo mga bossing para sa bakbakan ng Grizzlies versus sa Sacramento Kings. So yun nga mga boss, 8 wins, 12 losses ang Grizzlies, ang Sacramento Kings naman 5 wins, 15 losses. So ito mga boss, para sa ating matchup predictor, 56.1% mga bossing ang tsansang manalo ng Memphis kontra dito sa Sacramento Kings na merong 43.9% lang. So itong masakit mga bossing, napakaraming injury para dito sa Memphis. Wala si Ja Morant, si Brandon Clark, si Scottie Pippen Jr., saka si Ty Jerome. So medyo mabigat-bigat mga bossing yung wala sa Memphis. Para naman dito sa Sacramento Kings, ito nga mga bossing, wala si Domantas Sabonis. Estimated return date niya pa dito sa December 18 pa. Matagal-tagal pa to mga bossing. Si Schroeder naman mga boss, ayan, bukas yung game time decision kung paglalaroin to or hindi. So yun nga mga boss, para sa team stats natin, yun nga, hindi rin nagkakalayo itong dalawang kupunan na to. Nag-average ang Memphis ngayon ng 113.3 points per game. Ang Kings naman 112. Kasi itong maganda mga bossing, ang Grizzlies galing sa 4 na panalo, 1 talo sa huling 5 laro nila. Ang Kings naman mga boss galing sa 2 panalo at 3 talo sa huling 5 laro nila mga boss. At nung last game nila mga bossing, eto talo ang Sacramento Kings. Tambak malala mga bossing, oh grabe oh. Kailan ba tong game na to? Tingnan natin yung full box score nila. Yung mga boss halos wala rin si Ja Morant nun. Nung nakalaban ng Memphis tong Kings. Tapos halos si Zach LaVine lang yung bumuhat sa kanila. So yun nga muli mga bossing, wala si Ja Morant, si Ty Jerome, ayan, wala rin si Jabon Small, Brandon Clark, saka si Scottie Pippen para sa Memphis Grizzlies. Sa Sacramento Kings naman mga bossing, game time decision ni Dennis Schroeder, bukas yan.
So, depende sa management nila o coaching staff kung paglalaroin yan si Schroeder bukas or hindi. Pero si Domantas Sabonis mga bossing, ayan, 18 ng December pa ang estimate return date niya. So, tignan natin yung stats ng bawat player mga boss bago tayo mag-place ng bet sa bakbakang ito. Itong si Aldama, mabigat-bigat din to sa Memphis eh. Ito mga bossing, oh, si Takedi mga boss. Halos sa double-double ang stats niya rito. Nag-average siya ng 11.0% points per game, saka 10.3 rebounds per game. So tignan naman natin sa Sacramento Kings mga bossing yung team stats. Ayan, for sure mga bossing, maglalagay tayo dito kay Westbrook. Hindi na pasaway si Westbrook ngayon mga boss eh. Tignan nyo naman yung stats niya ngayon, oh, gumaganda na lalo. 14.1 points per game, sa rebounds naman 7.2, sa assist 6.8. So malapit sa katotohanan to. Sayang lang wala si Sabonis eh. Pero ito maganda maglagay ng double-double dito mga bossing kay DeRozan. Ayan oh. Nag-average si DeRozan ngayon ng 18.2 points per game. Sa rebound 3.1, 3.6. So yun mga boss. Ayan ha. Muli mga bossing, pwede nyo sabayan to ha. Itong ating game prediction. Ayan, kung napupusuan nyo mga boss, kung sa tingin nyo pwedeng lumusot tong prediction natin. Aba, bombahan nyo na yan mga bossing. Ayan, dito lang yan sa Sports Plus mga bossing kung saan maraming betting option dito. Sarap sana mag-parlay mga boss oh. So ito yung kagandahan dito mga bossing sa Sports Plus no. Pwede yung tayaan yung incoming game kung sino yung mananalo. Ang kagandahan dito mga boss, napakalaki ng odds. Yun nga lang, kailangan syempre alamin mo kung sino yung makakalaban nila. Pero walang specific date eh. Pag tinik mo yung Golden State, ayan, December lang yung nakalagay. Sa Lakers, ganun din mga bossing. Pero tignan nyo naman yung odds nila mga boss, 15.0. So yun mga boss, over-under tayo. Ito nga. Dito muna tayo sa under mga bossing. Parang gumaganda ang under ngayon eh. Ayun, over under 230.5 tayo mga boss. Including overtime yan mga bossing.
So yun nga mga bossing, syempre match winner natin dito, Sacramento Kings. Kung napanood nyo yung mga huling game nila mga bossing, kayang-kaya naman talaga manalo eh. Lalo na ngayon maraming injury sa Memphis mga bossing. Mukhang mahihirapan ang Memphis ngayon dito. O sa palagay ko lang naman yun ah. So yun mga boss, mag-under din tayo dito sa Sacramento Kings. Ayan, under 116 tayo mga bossing. Ganda-ganda pa bigayan niya no. Times 2 pa yan mga boss. So yun mga boss ha, kung sa tingin nyo pwedeng mag-overtime tong match na to. No, napakagal laki pa ng bigay mga bossing. 12 times 12 pa. Pero dito tayo sa first free throw natin mga boss. Ayan, first free throw scored natin mga boss. Dito naman tayo sa Memphis Grizzlies. So, times 1.90 pa yung bigay niya mga bossing. Maganda-ganda pa yan. So, lipat naman tayo mga boss para sa player betting option natin. So, hindi muna tayo mag-replace ng bet natin dito mga boss sa points, player points. Dito tayo mga bossing sa double-double na kagad. Kaso maganda-ganda yung odds dito mga bossing oh. Kay Russell Westbrook, lagyan natin to mga boss. Yung 3 points made natin kay Russell Westbrook. Ang kaya ni Westbrook yan, dalawang tres lang oh. Oh, baka dalawang tres lang si Russell Westbrook times 2 na kagad. Tapos kay Zach LaVine mga bossing, lagyan din natin. Wala, makaraming tres yan. Naka-under pala yun kay Russell Westbrook, mali. 1.81. 1.76 under pala over 1.81 lang pala mga bossing, 1.81. Ayan, kay Saklabi naman mga bossing times 1.76 yung odds. Kung makakatatlong tres siya, pasok na kaagad. So yung mga boss, lagay rin tayo ng player assist natin para kay DeMar. Tingnan natin kung buhaya to si DeMar. Oh, hindi naman pala buhaya si DeMar yo. Ang kaya ni DeMar to. Kay Russell kaya. Ayun, ang baba ng odds kay Russell oh. Halatang hindi buhaya eh. Pero dito kay DeMar DeRozan mga bossing.
Since magdo-double-double tayo dito kay DeMar DeRozan. Ayan. Kunin na natin tong assist niya na 8 assists. Sana tumagos yan. Di pungol na yan. Tignan nga natin to si Keegan Murray kung ilan yung average nito. Langanin, 2.0 lang. 29% lang. So, pinakamataas na percentage sa shooting nila mga bossing si McDermott lang. Meron ba siya rito? Yun lang, wala. Si Eubanks, oh, ganda sana ng stats nito. Sa tres. Kaso hindi naman tumitira ng tres to eh. So yun nga mga bossing, okay na tayo rito. Huwag na natin lagyan itong 3 points natin. So dito tayo sa double-double mga bossing. Lalagyan natin to si DeMar DeRozan. Sana pumukol ng pumukol tong dipungol na to. So yung mga bossing including overtime to mga bossing. Ayan, lagyan natin to si DeMar. Malay nyo makachamba, di ba? Maka double-double si DeMar. Pero mo time 17 yan mga boss oh. Laki niyan. Lagyan lang natin ng kahit mga 150 yan, 200 pwede na eh. Kaya Russell Westbrook, napakababa ng double-double niya mga boss, 2.10 lang. Pero lagyan pa rin natin yan. Matik yan si Westbrook mga bossing, magdo-double-double yung dipungol na yan. Papakitang gilas yan, baka matrade na naman daw eh. Sa triple-double mga bossing, tignan mo naman mga boss, halos si Westbrook lang. Saka si Vince Williams Jr. yung mababa na ads. Tapos lalagyan natin tong triple-double si DeRozan mga bossing. Total naka-double-double tayo sa kanya. So kahit 100 lang mga boss lagay natin dito. Tignan mo naman no, times 30 oh. Di magkano na yun. 3K na rin. So, ayun nga mga bossing, ito ang ating match prediction para sa bakbakan ng Grizzlies at ng Kings. So, ayun mga boss, pwedeng-pwede yung sabayan yan kung sa tingin nyo papasok yung prediction na yan. So, lipat muna tayo mga bossing para sa bakbakan ng Lakers at ng Pelicans. O, matik na bossing Pelicans versus Lakers.
So yun mga bossing nga, para sa games bukas, hindi lang itong tatlong to ang maglalaro. Marami mga bossing. Andyan yung bakbakan ng Milwaukee Bucks at ng Wizards. Ayan, Clippers versus Heats. 8:30 a.m. Bulls versus Magic mga bossing. Pero Orlando Magic tayo dyan, syempre. Tapos sa 10 a.m. mga bossing, ito Mavericks versus Nuggets. So feeling ko mga bossing, kayang talunin ng Dallas Mavericks ng Nuggets since nagbabalik mga boss si Anthony Davis. Tama ba tayo na tinitignan? So yun nga, mali pala mga boss. Ito pala, dito pala tayo, naka-80 time pala to. So ito nga, Celtics sa Cavaliers sa maglalaban bukas. Ayan, 7 a.m. Tapos Raptors versus Knicks. Hawks versus sa Philadelphia. Tapos Thunder mga bossing versus sa Trail Blazers. Tapos ito nga, yung Spurs, Wolves, Pelicans, saka Lakers. Grabe, napakaaga ng laro nito. Philippine time to mga bossing ha. Tumbakbakan ng Rockets versus sa Jazz. So yung mga boss, dito na tayo sa bakbakan ng Pelicans sa kanan Lakers naman. So yun mga boss, durog ang Pelicans. Tignan nyo naman yung percentage ng matchup predictor ng analytics ng ESPN dito. 84.8%. Tas 15.2% lang yung Pelicans. Ewan ko ba't hindi pinaglaro to si Murphy kanina eh. So yun mga bossing, halos sa 1, 2, 3, 4, halos sa apat na player ng Pelicans. Ang game time decision yan. So ngayon nga, ay bukas nga. Since naka-ET time to, so bukas yung estimated return date. So yung time decision yan, depende na lang mga bossing sa coaching staff at saka sa management ng Pelicans kung sino paglalaroin nila rito. Pero feeling ko mga bossing, ipapasok na nila yan, paglalaroin na nila yan. Lalo na to si Jordan Poole. Saka maglalaro na rin mga bossing si Zion Williamson. Kanina nga naglaro siya no, kontra sa Golden State Warriors. Yun nga lang, kinapos sila kahit na kapagtala siya ng halos sa 20 plus points. Si Marcus Smart mga bossing, ayan. Kalahin mo mga bossing ko pinaglaro na pala si LeBron James pero ang game time decision niya November 30 pa. Pero naglalaro na to mga bossing para sa Lakers si Lolo Bron. So itong stats nila mga bossing, ang Lakers nag-average ngayon ng 118.9 points per game. Ang Pelicans naman 110.7. So ito matindi mga bossing. Sa huling 5 laro ng Lakers, lahat yun panalo. Ayan, tinalo nga nila na una dyan ang Milwaukee, Utah. Dalawang sunod na tinalo ang Utah Jazz. Kawawa naman. Sunod dyan yung LA Clippers at yung huli, yung Dallas Mavericks. Dito umiyak si Anthony Davis eh. Tapos sa Pelicans nga mga bossing, ito nga kanina mga boss. Tinalo sila ng Golden State Warriors. So galing sila sa 4 na talo, 1 panalo para sa huling laro ng Pelicans mga bossing. So tignan natin mga boss kung ano yung possible na pwede natin tayaan para dito sa bakbakan ng Pelicans at ng Lakers. So muli mga bossing, kung gusto niyo mag-place ng bet, andyan yung link natin sa comment section mga bossing. So grabe yung odds mga bossing times 8 oh. Pero syempre mga bossing, match winner natin dito, syempre Lakers. Matik na yan mga boss, walang kakainin yung Pelicans dyan.
So, pero hindi pa natin to ipi-place yung bet natin yung match winner natin for Lakers. Palalakihin muna natin konti yung odds niyan bago natin i-place yan. So, tignan nyo naman mga boss yung odds kung mag-overtime o hindi. 18 times 18 mga bossing. So, first free throw natin mga bossing. Dito tayo sa Los Angeles Lakers. Itong first free throw score na to mga bossing kung sino yung unang makakapasok sa free throw. Ayan. So, dito tayo sa Lakers mga bossing na merong bigay na times 1.76. So, player option naman tayo mga boss. So, yun mga boss dito, maglagay tayo ng player assist para kay Austin Reeves. Yan, dito lang tayo sa 10 plus mga boss. Pwede na yan. Pero syempre mga bossing, tignan natin yung kay Luka Doncic kung magkano yung bigay ng ads dito. Nga lang, masyado mababa. Kay Lebron James mga boss, ganun din. Two rebounds, tignan natin kay DeAndre Ayton. Wala. Kaya mga bossing, lagay tayo ng double-double kay Austin Reeves lang. Sayang yung double-double ko rito kanina, kinapos lang eh. Pero tingin ko dito makaka-double-double na to since naka-player assist tayo sa kanya ng 10 plus. Kaya na ni Austin Reeves yan. So yan mga bossing, dito ito lang muna tayo mga boss para sa bakbakan ng Pelicans at ng Lakers. So ito nga lang mga bossing yung ating match-up prediction para sa game na to mga boss. So muli mga bossing, kung gusto niyo mag-place ng bet, ayan dito na kayo mga bossing sa sportsplus.ph. Nandiyan yung link natin mga bossing sa comment section. So napakaraming option dito mga bossing. So
So ito mga boss, ito yung naging matchup prediction natin dito para sa bakbakan ng Spurs versus Timberwolves. Ayan, match winner natin dyan yung Wolves. Sa Grizzlies at Kings naman, dito naka-Kings tayo rito mga bossing. O, dito sa Pelicans, Lakers to. Syempre Lakers mga boss. O, syempre mga bossing, ano natin yan. Ipopost natin mamaya din yan ng separate para makita nyo ng gusto. So ito pa yung mga maglalaro para bukas mga boss. Ayan nga, Rockets versus Jazz. So tignan lang natin, quick view lang tayo rito. So yun nga, sa Houston Rockets mga bossing, ito hindi maglalaro sila Steven Adams, sila Smith, Eason, saka si Van Vliet. Pero since wala na si Kevin Durant dito mga bossing, so possible maglalaro na si Durant dyan. So apat nga sa player ng Rockets mga boss ang hindi makakapaglaro. Pero to si Adams mga bossing, ang game time decision yan bukas nga. So, depende na lang sa coach staff yan, sa coaching staff, saka sa management kung paglalaroin na to si Adams bukas. Pero kung ipapasok nila yung mga boss, pwede na nila ipasok yan bukas. Magaling na yan. So, dito sa Utah Jazz mga boss, ito sila Love, George at Oscar, Niang, and Kessler. Ayan, out pa rito mga bossing. Pero yung dalawa rito mga bossing, ito, game time decision nila. So, bukas din mga boss. So dito naman tayo mga bossing para sa bakbakan ng Celtics at ng Cleveland Cavaliers. Ito mga boss, napakababa ng percentage na manalo ang Celtics kontra dito sa Cavaliers na merong 64.9 winning rates. So yung mga boss, para sa Boston Celtics, itong si Ron Harper, ayan, game time decision niya bukas na rin mga bossing. So possible, baka paglaruin na to bukas. Si Jason Tatum, ayun, sa April 1 pa ang estimate return date niya. Sa Cleveland Cavaliers naman mga bossing, ito napakarami ng player na wala. Si Craig Porter, Larry Lance, pero to si Lonzo Ball mga bossing, pinaglalaro na to. Ewan ko bakit naka-out pa rito. So para naman sa Raptors mga bossing versus Knicks, tignan natin sinong wala bukas. So yung mga bossing, ang laki rin ng winning rate ng New York Knicks dito, 68.3% compared dito sa Raptors na 31.7 lang. So yun, sa Toronto Raptors mga bossing, isang player nila ang injury, si RJ Barrett. And December 5 pa yung balik. Sa Knicks naman mga bossing, eto tatlong sa player nila ang wala mga bossing, sila Shamet, Ananobi at saka si McCullar Jr. Pero itong si Kevin McCullar mga bossing, ayan, game time decision niya bukas na rin yan. So possible paglaruin niyan bukas. Dito naman tayo mga bossing sa Atlanta Hawks versus sa Philadelphia. Ito mga bossing, match na match ha. Kalain mo, parehas 50%. Pero may laban na matindi rito mga bossing, itong Atlanta Hawks para sa akin. Kasi ang daming wala mga bossing sa Philadelphia. Tignan si Joel Embiid, eto, tipungol na yan. Injury na naman. December 2 ang estimate return date niya. So dito tayo sa Thunder versus sa Trailblazer mga bossing. Ayun, napakababa rin ang tsansa manalo ng Portland kontra dito sa OKC. Ayun, tatlo pa ang wala sa OKC mga bossing. Sila Isaiah Hartenstein, Nikola Tapik at si Thomas Serber. Naka-out for season pa to si Sorber. Sa Portland na mga boss, ito si Klingan mga bossing, game time decision yan bukas. And baka possible paglaruin na rin yan.
Kaso wala dito sila, ayan, sila Matisse, Wesley, saka si Drew Holiday. Even si Scott Henderson. So, yun nga mga boss, muli, kung gusto niyo sabayan itong ating betting tips mga boss, ayan, pwede niyo nang i-place yung bet nyo dito sa sportsplus.ph mga bossing. So, ito nga mga boss, yung ating prediction para sa bakbakan para bukas. So, abangan nyo mga boss sa page natin. Ipopost na lang natin to ng separate para mas makita nyo. So, muli mga bossing, maraming salamat sa pagtutok sa live natin dito sa live match, dito sa Sports Plus. So, hanggang sa muli mga boss.